Marami pong salamat sa Diyos na laging nagpapala sa atin. Alam niyo po ba, natutulog pa lang tayo, nakaredy na yung blessing po natin, paggising natin. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nitong muli, ang Diyos ay tunay nga napakabuti sa atin. Kaya tayo po ay magdako sa maiksing aral ngayong araw na ito. Tayo po muna manalangin, aming Ama, marami pong salamat. At ito na naman ang pagkakataon makarinig kami ng spiritual nuggets, Lord, na kung saan magiging vitamina sa aming pananampalataya upang kami manatiling malakas, magpatuloy na nakakasunod sa kalooban mo at may tagumpay na galing sa iyo. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang i-share ko ito sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Sabi nga po, Psalms chapter 37, verse 23, sa King James Version, "The step of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way." So, yung nga po, no, napagbulay-bulayan ko, hindi lamang po yung ating pagpapatuloy, paglalakad sa pananampalataya. Alam niyo po ba, ang Panginoon minsan, ino-order din niya yung pag-post natin o pag-stop. Kailangan din talagang maging aware tayo pag sinabi ni Lord na, "Oh, teka muna, tigil muna tayo dito." Dahil meron akong inihahandang maganda, kailangan maunawaan mo muna ito. Okay, so may mga Kristiyanong naniniwala ang pagpapala ay nasa movement kasi. Kapag maraming ginagawa, maraming ministry, maraming opportunity, iniisip natin na tayo ay, lahat ng ito ay tanda ng pabor ng Diyos. Pero may mga panahon na ang Diyos mismo ang nagsasabi, "Stop, wait, remain, and do not move yet." Huwag ka munang gagalaw kasi hindi dahil iniwan ka niya, hindi dahil tinanggihan ka niya, kundi dahil lang yung post ay divine appointment. Okay, may mga laban na hindi mo kailangang salihan. Hindi lahat papasukin mo. Ano po? May mga bagay na nais ng Panginoon, huwag ka dyan dahil mapanganib dyan, mapapahamak ka dyan. May mga pintuan na hindi mo kailangang pasukin. Hindi lahat sinabing door of opportunity, pasok ng pasok. Minsan, may sasabi si Lord, hindi para sa iyan. Meron akong inihanda para sa iyo. May mga relasyon na hindi mo kailangang habulin. Naku po, hindi dapat hinahabol yung mga hindi nais ng Panginoon. Kaya maging sa mga bagay na yan, God orders our stop, our pause. Okay? Minsan ang pinaka-spiritual na ginagawa mo ay sumunod na naghihintay. Yan po yung pinakamagandang gawin po natin. Okay? So, ang Diyos ang nag-order ng ating stop, hindi po tayo. Okay? Ang salitang order nangangahulang itinatag, itinutuwid, at itinatakda. Kaya nga, parang GPS po, no? Kapag may aksidente sa unahan, diba, isasabihin sa atin to. Kaya pag matraffic, no, i-redirect niya tayo para hindi tayo mapasubo sa mahirap na sitwasyon. Ganyan din po ang Panginoon sa buhay po natin. Nais niya, nagabayan tayo, at pag kinakailangan magpatuloy, pero pag sinabi niya, "Stop, teka muna, maghintay ka, may gagawin akong maganda sa iyong buhay." Kaya nga, hindi problema ang bilis. Ang problema kapag nauna ka sa timing ng Diyos. Huwag po natin siyang pangunahan. Maraming taong nasira hindi dahil mali ang pangarap, kundi mali ang timing. Okay? So, yun po. May mga post na ginagamit ng Diyos para linisin ang puso. Yan po, kaya niya tayo pinopost. Gusto niyang linisin ang ating puso. Kapag mabilis ang promotion, baka naman mabagal ang karakter mo. Hindi magandang mangyari mo gano'n. Sisibol ang pride. Kapag mabilis ang blessing pero hindi pa handa ang puso, magiging idol mo na yung blessing. So, hindi niya pinagmamadali tayo. Alam ng Diyos lagi kung kailan niya ibubuhos ang pagpapala sa atin. Kaya minsan, hindi niya muna ibinibigay. Kaya nga, kahit ang panday, no, paulit-ulit na nilalagay ang bakal sa apoy, hindi dahil galit siya, kundi ginagawa niya itong matibay. Kaya ang post ay forge. Pagpa-forge sa atin upang maging matatag tayo sa inihahandang malaking pagpapala ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung nandito po kayo sa ganitong sitwasyon, sabi ng Panginoon, wait, sandali lang, remain steady. May gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo po manalangin, aming Ama, marami pong salamat. Dahil araw-araw, gusto naming maglingkod, purihin ka, sambahin ka, hindi po namin papatirin yan. Pero alam niyo po ang aming puso, nais naming makasunod sa iyo. Kaya Lord, buksan niyo po aming mga spiritual na paningin. Kung alam niyo pong panganib, ituro niyo po sa amin. Kung dapat lumiko kami, Lord, ay tulungan mo kami, Panginoon, upang sa gayon, ang hinahanap naming kalooban mo ang siyang mangyari sa aming buhay. Lord, nais ka naming purihin, pasalamatan sa araw na ito dahil ang bukas na kalangitan ng pagpapala, nilaan mo sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, ang sabi ng Lord, sasagutin niya ang iyong panalangin. Kaya marami pong salamat sa pakikinig sa araw na ito. God bless you po and shalom.